Ah, may nagpaalala sa akin na tatlong buwan na ang nakalipas mula nung aking SONA na ating sinimulaan ang pag-imbestiga tungkol sa mga anomalous na flood control project. O kung maalala natin ang tapang na sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na mahiya naman kayo. Kaya't ito ay ang aking report sa taong bayan kung ano na ang mga pangyayari mula nung SONA ko at kung ano na ang ginagawa. Dahil siyempre, kasi po may mga nagmamadali no, ng mga DDS. Bakit wala pa nakakasuhan dyan? Tapos pag nakasuhan naman po sila Bongo, iyakan naman. Kami dito sa ating ginagawa ay hindi na isa sa publiko. At kaya't nagtatanong ang tao, ano na ba nangyari mula nung SONA? Kaya't isa-isay natin at I will just go through the main points and we will provide you with a briefer with a more detailed explanation after the press conference, no? Ayan na, ang sabi ng Pangulo, siya na mag-explain lahat. Okay, so ako, makikinig na lang din ako dito. Oh. Meron naman tayong prepare na mas detalyado dito sa aking sasabihin ngayon. So, mula nung matapos ng 2 linggo mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report. Grabe, 20,000. Alam nyo, mga kababayan, hindi lang po si Pangulong Bongbong Marcos ang sumisilip diyan sa sumbong sa Pangulo. Yan din po ang ginawang batayan nila Senador Panfilo Lacson upang matukoy, mapuntahan yung mga hinihinala na mga ghost project. Opo, diyan din po sila tumitingin, mga bossing. Tapos ibe-verify sa papel kung nagawa na, kung tapos na ba. Tapos mismong pupuntahan nila doon sa pasilidad ho, mga bossing, yung water cannon na sinasabi ni Mark Lopez. Na ibinigay. Kaya't marami po sa ating mga naimbestigahan na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga ng... Totoo ho yun. Kasi yung tao, sila yung rektang nandoon sa lugar, sila po yung napeperwisyo. Kagaya na lang ho, nung isang lugar, di ba? Iniwanan yung mga malalaking mga truck nila. So, lalong bumabara, lalong nagbabaha ho. Sinumbong nila, ikinomento nila, in-email nila doon sa sumbong sa Pangulo. Ayun, siniyasat. Nakita, narektahan po ng Pangulo. No? Impormasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming impormasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag meron kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Noong Agosto ay personal kong na-inspeksyon ang mga iba't ibang flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa Kalumpit at saka sa Baliwag. At doon maliwanag ay na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisahan at naging basehan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Diskaya at dahil sa irregularity sa importation at sa documentation. Pangulo, magagalit po yung mga DDS dyan kasi ang sinisigaw nila ay protect Diskaya at all cost daw po kasi dahil kay Marcoleta. Di ba? Ang sinisigaw din ng mga DDS na ang mga Diskaya daw po ang dapat na state witness kasi po sinisigaw din ni Marcoleta. Minsan naiisip ko talaga na si Marcoleta yung tumanggap ng 120 million na sinasabi ni ni Ramon Tulfo
Pero sige, wag na ho. Sabi naman ni Ramon Tulfo, hindi daw ho si Marcoleta eh. Di paniwalaan na lang ho natin. No? Itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. Ang pagkaintindi ko, merong pito na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang linggo. Naku, meron kayang bibili niyan? Ano po? Ito yung sasakyan nung mga hindi nagbabayad ng buwis. Ito yung sasakyan nung mga nagsamantala sa pera ng bayan, no? Ilalagay sa museum nila. Meron kayo? Hindi. Ang tanong kung meron bibili. Tingin ko meron pa din ho, mga bossing. Di ba? Sa office naman ng ombudsman, Ay, panlalaban pala ng mga DDS dyan. Ang panlalaban ho nila, mga bossing is, naku, kay Duterte, sinisira yung ganyan. Minamaso yung ganyan. Baka naman yung kaha lang ang minamaso doon. Tapos yung makina at yung kabuuan, buo pa din. Di ba? Kasi yung kaha, pagka sinira, pagka minaso-maso, kayang palitan agad-agad yan. Siguro isang buwan. Kung buong kaha, papalitan. Madali, di ba? Kahit mas mura ho kaysa naman yung sisirain yung mga makina. Baka hanggang ngayon niya, baka lang tumatakbo yung mga pinamukha nilang mga minaso nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung ating ginawa para pananagutin itong mga may gumagawa na kalokohan. Sa office ng ombudsman, nakapag-refer na ang ng reklamo ang DPWH. Galing sa DPWH ito noong September 8 dahil sa mga irregularidad sa 5 proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga sangkot Mark Estacador, kay former President Noynoy po ata yun. Meron din kay Duterte. Meron nga pinakita si Greco Bellica na nagmamaso daw siya. Nagmamaso siya nung ng isang luxury car no? Si Greco. Nangyaka, Greco. Binlock mo pa ako. Simple lang yung comment ko. Ipakita yung mga napakulong mo. Pangalanan yung napakulong. Binlock ako! Nangyaya si Greco, pikon. dito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya. Ang mga kinatawa naman sa mga kontratista ang kasabot nila ay sa St. Timothy Construction, Wawaw Builders, Wawaw na hindi nagsasalita, nanginginig. at saka Sims Construction Trading. Senador po, tsaka congressman. Lahat ng mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig at ngayon ay sila ay napatunayan, nakasabot dito sa mga ginagawa sa mga flood control project na hindi tama ang pagka-bid, hindi tama ang pagkakontrata, hindi tama ang pagka-implementasyon, hindi tama ang pagbayad. Kakabiding-bidingan lang, yung pala sila din ang nananalo, no? Isang buwan matapos na malunsad yung website, binuo natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Kaya ginawa po natin yung ICI. Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure projects na kailangan tignan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa. At si Martin Romualdez po nung inimbitahan mga bossing pinuntahan niya po agad yan, yung ICI sa pag-iimbestiga nila. At Kaya lang po, hindi magkapareho ng resulta ng paglabas po doon sa ICI. Si Martin Romualdez nakangiti pa. Walang bakas na stress. Yung kay naman, Joel Villanueva, paglabas doon sa ICI, nakamangot nakasimangot, parang galit ganun hindi siguro nagustuhan yung mga katanungan sa kanya. Patuloy ng ICI, yung kanilang na tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI. Kung maalala ninyo, ICI is investigative. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon. Kung ano yung finding nila sa investigasyon nila, ipinapasa nila sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sa parehong araw, nagsampa ng kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa 20 opisyal ng DPWH.
Grabe, no? Halos lahat sila dun sa DPWH, ano? 20, bukod pa, si Bunuan pa. Lumabas na ng bansa. ng Bulacan First District Engineering Office at 5 pribadong individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act. Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ang mag-asawang Diskaya. Bilyar, yung bilyar naman, Dayan. Yung sa bilyar naman, ho, mga kababayan, anayam mo. Oo, yung sinasabi ni Ramon Tulfo na nagwala daw si Mark Villar, 'di ba? At dahil sabi ng iba, fake news daw si Ramon Tulfo, ang ginawa ni Ramon Tulfo kinabukasan, naglabas ng picture kung paano kinokondak yung hearing do sa ICI. No, ayon daw doon sa kanyang source. Pero ang malupit ho, mga bossing, may separate na mag-iimbestiga para sa mga bilyar lang po, Ibig sabihin, malaki o malawak ang investigasyon o hindi kakayanin na ihalo dito sa mga, eto bilyon-bilyon na ho mga bossing, yung naririnig natin dito. Pero mukhang small time ang magiging itsura nito kapag itinapat doon sa diyan sa mga bilyar, Mula naman noong September 15 hanggang November. Sabi ni Janelle Van der Herst, Mark, may napanood ako kanina, isang mataas na opisyal ng DPWH na involved sa flood control, nagpatiwakal daw. Totoo kaya yun? Hindi ko sigurado po. Mamaya hagilapin namin at ibablog natin bukas. Di ba Ma'am BMB, Mama Labs at Ginger Cat at Archie Beroya? Number 5, ang Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, ay nakakuha ng 7 freeze order mula sa Court of Appeals. Sa klaw ng freeze order na ito, ang kabuuang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula na ang Solgen na magbuo ng forfeiture case para itong 6.3 billion pesos ay mababawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan. Hoy! Pangulo, hindi kaya magalit sa iyo si Marcoleta niyan? Isa sa isa sa taliwas dyan o hindi sumasang-ayon dyan si Marcoleta. Di ba? Isa sa taliwas dyan si Marcoleta. Sabi niya, meron bang batas na nagsasabi na ibalik yung mga nakaw kapag gustong maging state witness? Sa cloud ng freeze order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa 2 maanomaliang proyekto. Ito ang kinakasangkutan ng 6 na opisyal ng DPWH at 2 Senador po. pribadong kontratista. Andito yata these are the cases. Mula naman noong September 29 hanggang November 6, nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga maanomaliang FCPs. Kabilang dito mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa code of conduct. Si Boss Jewel, gusto ko marinig yung marinig kay Pangulong Bongbong Marcos pinapakasuhan, si Boss Jewel, si Boss Jinggoy, di ba? Tsaka yung Yusek, gusto ko marinig kay kay Pangulong Bongbong Marcos For public officers. Samantala, sabi ni Sir Archie Beroya, grabe talaga ang binangga ni President, nakakabilib. Biruin mo, yung dati mga kinatatakutan lang natin, yung dati mga marinig mo lang na, si Chavit ang makakabangga mo dyan. Kabado ka na no? Ngayon po, talagang mga bigatin po, yung mga binabangga. Ngayon, ayan. Kaya sama-sama sila sa pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Submit din ang DPWH sa Philippine Competition Commission ang 12 kaso ng bid manipulation at bid rigging noong October 3. Kinasasangkutan ng 6 na pribadong kumpanya.
Dito pa lang sa mga kasong ito, makakabawi tayo ng 3 hanggang 5 bilyong piso ang penalty na pag sinama-sama natin lahat ng penalty ng lahat ng kaso ng mga bid rigging so far baka meron pang idadagdag yan sa kasalukuyan pa lang yan ay makakabawi tayo ng 3 to 5 billion pesos in terms of fines. Nito na mga October 23, nagsampa ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang DPWH laban sa 21 opisyal ng DPWH La Union District La Union 2nd District Engineering Office at Davao Occidental District Engineering Office at 4 na Pangulo, sabihin mo naman yung pangalan ni Joel Villanueva at saka ni Jinggoy. ay uupo ay maging miyembro ng pickup board dahil maliwanag na maliwanag pagka ikaw ay may construction company tapos ikaw nagbibigay ng accreditation, lisensya sa Lukuhan, malamang construction company mo na din yung kukuhanin mo, di ba? mga constructor ay napakaliwanag ng conflict of interest kaya hindi na natin Oy, Chabit, conflict of interest. Bongo, conflict of interest. kaya ganyan ulit. Upang masiguro may susulong ang katapatan, integridad at pananagutan sa pamahalaan, nagsasagawa tayo ng mga reforma sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Biruin mo yung nililinis ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating bayan. Malawakan, Kaya tingin ko, mga bossing, siguro kahit po yung mga kakamping a-agree dito sa akin, na kumbaga bigyan pa natin ng extension ng Pangulo. Isa pang anim na taon kay Pangulong Bongbong Marcos kasi mukhang tingin ko yan 3 taon na natitira na lalabi kay Pangulo, hindi kakayanin No? Bumubuo tayo ng Ayaw kasi nating mangyari yung tipo bang, sige, ito, inumpisahan na ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos yung susunod na presidente o yung susunod na Pangulo, biglang, hindi, sige, wag na yan, iba na lang ang unahin natin. Maiiba, di ba? Transparency Portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto, kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista. Nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng gusto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para Pupukusan talaga dahil corruption talaga, mga boss, ang numero 1 problema ng Pilipinas. Sige, kapag kaya nalak na ni Pangulong Bongbong Marcos, yung talagang wala na pong makakapangurakot, baka wala na ho si pagtakbuhan yan Yung wala ng yung mababantayan na ng maigi yung ating mga opisyal, yung mga halal ng gobyerno, hindi na makakapagnakaw, hindi na nila madidepensahan yung kanilang mga negosyo. Kasi yung iba dyan, ang ginagawa, tatakbo upang maalagaan o mabantayan o para hindi masilat yung kanilang negosyo. Kaya po tumatakbo. Pagka nailak ni Pangulong Bongbong Marcos yan, mga boss, ng ganyan na, wala na makapagnakaw. Tingnan natin kung meron pang tatakbo dyan. Tingnan natin kung meron pa hong mga politiko na gagastos ng mga bilyon-bilyon piso para lang po manalo doon sa isang posisyon na 300,000 lang po ang sweldo. Baka wala na. Baka ang matira na lang po dyan ay yung totoong may layunin na maging tuloy-tuloy ang pagganda ng Pilipinas, mga boss. Kaya eto po, totoo yung sinasabi ni Sir Chris Angel, tapos ang maliligayang araw ng mga korap dyan. Correct ho. Anyway, mga kababayan, ako'y magtatrabaho naman. Kailangan kumita ng pera, mga bossing. Magpapaalam na muna ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Bukas po, alas 10 ng umaga, Mark Ramos Channel at alas 11 po ng umaga, dito naman po sa Birahan PH. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.
Thank you.